Isang magandang araw muli sa atin mga kababayan. Nagpapatuloy tayo sa ating talakayan tungkol sa Pilipinas. Sino ba talaga tayo? At ipagpapatuloy natin mga kababayan yung tungkol sa Yahudim, the Lost Tribes of Israel. Nakita po natin na sa mga nakaraan nating pag-uusap na ang Pilipinas pala ang Havilah, kung nasaan ang Garden of Eden. Nakita rin natin na ang Ophir, the land of gold, ay dito rin sa Pilipinas. Nakita rin po natin na ang Sheba, the land of the Queen of Sheba, ay dito sa Pilipinas, dahil iyang pong tatlong yan ay magkakapatid at sila ay 13, mga anak ni Joktan. At kaya naman tayo confident na dito yan tumira dahil may mapa ang Spanish na nakasulat ang Ophir at dito sila nakarating sa Pilipinas. At marami pang mga patutuo, mga kababayan. At nakita rin natin nung nakaraan na itong Pilipinas, ang ibig palang sabihin nito sa Hebreo ay pinili, chosen, Pina is corner. Pilipinas, the chosen corner of God, or miraculous cornerstone, or the secret cornerstone. At nakita rin natin na Maharlika, ang ibig sabihin nito sa Hebreo ay the bride of God. Nakita rin po natin sa pang-anim na we are Yahudim, na nalaman po natin ang kahulugan ng Yahudim, people of God, at ang Lost Tribes of Israel dito nagtungo sa Pilipinas. At kung nais pa ninyo mga detalye ay balikan ninyo yung mga nauna kong video upang mas maunawaan po ninyo. At sinabi ko nga po sa inyo habang tumatagal itong ating discussion ay lumalalim. Dito sa Davao, ang aming nagkaroon dito ng Jesus Reigns na minsan lang ako naka-attend nung nakaraan, na sinabi nila we are the people of Goshen, na yung Goshen kung saan nakatumira yung mga Israelita sa Egypt, pinotektahan sila ng Diyos, iningatan sila ng Diyos kahit na maraming sakuna na ipinadala ang Diyos sa Egypt. At sinabi noong mga pastor dito na tayo daw ang people of Goshen. Of course, sa kanila ay prophetic lang yon or application. Subalit kung naunawaan nyo yung mga sinasabi ko, literally, we are the people of Goshen. Tayo yung mga tao na tumira sa Goshen noon. Lahi natin. Yan po ang aking sinasabi sa inyo, mga kababayan. At meron pang sinabi dito doon sa aming Pastor's Fellowship na meron daw mangyayaring transfer of wealth. Kasi yung alam nyo naman, yung maraming mga Pentecostal, mahilig sila sa mga prophecy. Sabi nila, whatever we repossess will be for the glory of God. Na naniniwala sila, mayroon tayong i-repossess, mayroong transfer of wealth na mababalik sa atin o mapupunta sa atin. Naniniwala naman ako, mga kababayan, na mayroon talagang blessings na kalaan si God para sa atin. Subalit, may ipapakita ako sa inyo ng mga karamihan dito o halos sila lahat ay mga Pentecostal na they talk
about the Philippines. They prophesy. Hindi ako fan sa kanila. At maaring yung iba sa inyo hindi naniniwala. Pero ipapakita ko lang ito sa inyo upang i-compare natin. Dahil sila, may mga sinasabi sila mga prophecies tungkol sa Pilipinas at hindi natin alam kung totoo o magkatotoo o matutupad dahil mahilig sila sa mga prophecies na ganyan. Subalit ang ipapakita ko sa inyo after that ay may yung mga totoong prophecy ng Biblia na natupad at yung iba'y matutupad pa sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya ipapakita ko muna sa inyo ano ba yung mga propesya na sinasabi nila sa unahin natin itong siguro itong isang Indian na hindi ko alam kung ito ba ay Indian na propeta ba talaga siya o ano. Tingnan po natin kung anong kanyang sasabihin. Bless, prosper, and lift her so high up that she will be like a beacon of a lighthouse for the world. Yan po ang sinasabi niya. Hindi na natin hahabaan dahil mahaba po itong ating i-discuss. Ang Pilipinas daw ay magiging beacon or lighthouse for the world. Actually po, kung titingnan ninyo itong sa The God Culture naman ito, na ipinapakita niya dito ang tungkol sa kwento noong unang panahon sa Pilipinas na ito ay kung alam po ninyo yung Ilocano po ang original nito na ancient story na hindi lang ito story kundi naniniwala tayo na ito ay prophetic. Yung po bang biag ni Lamang na Ilocano na ito daw po ay isang kwento na kung i-apply mo yung silamang ay ito daw po ay isang kwento na noong pang 1960s pa yata itong kwentong ito. At kung alam ninyo talaga ang kwento ng biag ni Lamang, narinig ko na yan, napag-aralan ko yan nung ako'y bata pa, elementary, ay meron talaga itong prophecy na masyado raw mayaman, na parang si Lamang na yan ng Pilipinas at sobrang yaman daw ng Pilipinas na hindi mo maubos yung mga kayamanan at yung nag-dive sa ilalim ng dagat 2 beses. Ang pangalan po noong servant na yon, kung saan nakuha niya yung mga bones ni Lamang sa ilalim ng dagat, ay si Marcos po yung pangalan noon. Isipin niyo yun, mayroong Marcos na ginamit niya noong 1960s pa yun na kwento, na maaring parang sinasabi niya na magkakaroon ng 2 Marcos. At sana si BBM ang makatupad nito na pagginhawahin niya talaga ang buhay natin mga Pilipino. Hindi natin ito panonoodin dahil mahaba itong kwento na ito. Subalit kung nais ninyo,
basahin nyo o pag-aralan ninyo yung kwento ng biag ni Lamang, The Life of Lamang. At inyong isipin habang inyong binabasa o pinapanood na ito palang si Lamang ay Pilipinas. Ano po? At napakayaman pala. Tingnan natin itong isa pa na prophecy na They mean that there's war coming, and it's coming fast. Even here in the Philippines, you're not exempt from what's coming. yan, ito pong sinasabi nitong lalaki na sabi nila propeta rin yata ay mayroon daw darating na gera. At ito ay noon pa, 6 years ago, na may nangyari talagang gera doon sa Marawi. Pero naniniwala po ako talaga at mamaya ipapakita ko sa inyo, mayroon pang nakaabang na gera. Alam naman natin ngayon, may gera sa Israel, sa Hamas, sa Palestine, doon sa Hezbollah, mayroong gera sa Ukraine, mayroong mga nangyaring gera noon sa Middle East, ano po. Ngayon, mayroon pa maaari pa at we are on the brink of war po talaga. Yan naman ang totoo. Pero tayo manalangin dahil ang Diyos naman ang aasahan natin at ang Diyos lang talaga mag-iingat sa atin. Meron ding prophecy dito na sino ba ito? Si Cindy Jacob, na sa mga Pentecostal siya man ay kilala. Tingnan natin kung ano sinabi niya tungkol sa Pilipinas. Are going to be extremely significant for the Philippines. Either you're going to go on to greatness, it's going to be that transformed nation, or I see that there's going to be some troubled times. So pray, pray, pray. I know you're already praying, but this is a time God is going to pull down the spirit of corruption. And God is going to release the spirit of truth and righteousness into this nation, because righteousness exalts a nation. The Lord has given many promises for the Philippines. I mean, the Philippines is going to be one of the wealthiest nations on earth. The spirit of poverty will be broken. So rise up. Even though, you know, it's terrible and everywhere you look around is devastation, out of this darkness is going to come a transformation movement that will be shown and modeled around the world, says the Lord. Ayan po ang sinasabi niya na magkakaroon nga ng mga great trouble, pero there will be great transformation at mayroong great na pagbabago na mangyayari sa Pilipinas. Yan ang mga prophecy ng mga Pentecostal. Lalo na ito si Benny Hinn. Tingnan po natin kung ano kanya namang sasabihin. A great move of the Holy Spirit will invade the Philippines. Just what I'm talking about now, I heard that. A great move of the Holy Ghost is going to invade the nation of the Philippines. And expect great changes, good and great changes in your government and economy. Iyan ang sinasabi niya. Magkakaroon ng great and good changes sa ating economy, mga kababayan. At sana sila ay totoong mga propeta at ang mga sinabi nila ay totoong galing sa Diyos. Subalit ang ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, ay totoong mga prophecy sa Biblia. Ano po? Na kayo ay mamamangha. Unang-una, itong prophecy ni Jacob tungkol kay Joseph. Siyempre si Jacob bago namatay nagprophesy siya sa lahat ng anak niya, yung 12 boys. Pero bakit si Joseph ang napili ko? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Basahin muna natin sa verse 22. Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well, whose branches run over the wall.
mabunga raw si Joseph at ang kanyang mga branches ay lumiban diyan sa bakod dahil sa masagana ang kanyang mga halaman. The archers have sorely grieved him and shot at him and hated him. Yan, yung mga naging kaaway ni Joseph, even yung mga kapatid niya, ay siya ay tinira at pinagalitan at ginawa ng masama. But his bow abode in strength, nanatili siya malakas, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. Yan ang nangyari kay Joseph. Ano po? From thence is the shepherd, the stone of Israel. Ibig sabihin, si Joseph kasi ang naging pinuno ng bansang Israel. Siya ang nagligtas sa Israel, sa lahi ni Jacob, nung pumunta sila sa Egypt. Ano po? Siya ang naging leader. In another word, si Joseph, even by the God of thy father who shall help thee, and by the Almighty who shall bless thee with blessings of heaven above. I-bless daw ni God si Joseph. Ano po? Ibig sabihin, through the leadership of Joseph, the whole Israel will be blessed. At ang blessing of heaven above, na ito ay a-apply ko po sa ating bansa, na dahil nga sinasabi ko sa inyo, ang lost tribes of Israel nagtungo dito sa Pilipinas, at tayo dito sa Pilipinas, we have the blessings of heaven above. Pagamat tayo may bagyo, madalas na bagyo, pero masagana ang ulan natin, dilig ang ating mga halaman. Blessings of the deep that lieth beneath. Yan, blessings sa dagat, mga kababayan. Tayo may pinakamaraming lamang dagat sa buong mundo. Wala na pong iba. Pinakamaraming klase ng mga, dahil nasa atin ang center of marine life, biodiversity on the planet. Kaya we have the blessings of the deep. Pinakamaraming oil po tayo. Yung oil natin diyan sa Palawan, yung oil natin, yung deuterium natin. We have an everlasting supply of deuterium. Tayo po, we have the blessings of the deep. Marami pa tayong mga minerals diyan sa dagat, sa mga bato at dito sa lupa. That lieth under blessings of the breast. Nakita nyo na, yung ating mga babae ay masipag. Blessing of the womb. Masipag sila mga anak. Kaya ang dami-dami na natin, 110 million Filipinos. Dahil binless tayo ni God. Hindi tulad ng ibang mga bansa na sila ay nagpapanik na dahil kumukunti na ang lahi nila. So we have the blessings, these blessings, mga kababayan. The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of everlasting hills. Yan, nakita nyo na naman. Ito po ay aking ini-interpret na itong everlasting hills, ito yung mga bundok natin dito sa Pilipinas. Ito yung tinutukoy ni Jacob dito. They shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren. Napahiwalay nga si Joseph, pero nasa kanya ang blessings, mga kababayan. At ito ay applicable sa atin na kung tayo ang lost tribes of Israel, applicable po ito sa atin. At mas mamamangha pa kayo dito sa sinabi ni Moses. Sa mga sinabi ni Moses. Sabi ni Moses, Deuteronomy 28, the whole chapter of 28 po ay ito ay blessings and curses, at ito ay conditional. Ano po? At kung ikaw ay maniwala at sumunod, ito ay mga blessing na matatamo mo. Pero ito po ay applicable talaga sa atin. Sa verse 9, the Lord shall establish thee an holy people unto himself,
as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. Nakita po niyo yung if. If. Ibig sabihin, may kondisyon. Ano po? May kondisyon. Conditional. Ang prophecy na ito ay conditional. At sabi sa verse 10, and all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Ibig sabihin po, kung tayong mga Pilipino, if we are called by the name of the Lord, dahil tayo po yung mga believer, ano po? At sa verse 11, and the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body. Ano po yung fruit of thy body? Iyan yung blessing of the womb. Ano po? Ibig sabihin, masipag kang mga anak. Maraming maging mga anak mo. Ayan po ibig sabihin yan. And in the fruit of thy cattle, ibig sabihin, yung mga hayop mo marami. And in the fruit of thy ground, yung lupa mo, sagana, sa halaman, sa prutas, sa puno. And in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. Yan yung land na yan ay, siyempre, Israel ang iniisip natin dyan. Pero ang Mindanao, ang tawag din dito ay Promised Land. Ano po, na sino bang nagtawag niya, kundi yung ating mga ninuno. At the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season. Di ba sa bawat season may ulan tayo, mga kababayan? At doon ba sa Israel ngayon, meron ba silang ulan? Sagana ba sila sa ulan? Disyerto nga po doon eh. Ano po nakita ninyo? At tayo ay sagana sa tubig na sila ang iniinom nila galing sa dagat. Subalit ang iniinom natin. And to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations. Yan po ang isa kong i-discuss sa inyo. Thou shalt lend. Ikaw ang magpapautang sa maraming bansa. Thou shalt not borrow. Yang thou shalt not borrow, ito po ipapaliwanag ko sa inyo na tayo po ang may-ari ng World Bank. At tayo po ang nagpautang sa buong mundo. Ang Central Bank of the Philippines, ang banker of the banks of the world. We are the bank roller. Ano po? And thou shalt not borrow. Ang Pilipinas ba may utang sa World Bank? Opo, meron. May utang ang ating gobyerno. Pero ang may-ari po sa World Bank kasi people of the Philippine Islands. Yan ang nakasulat doon. Pero ang nangungutang ang ating gobyerno. Ngayon po, mas ipapaliwanag ko pa yan sa mga susunod na video dahil alam ko na hindi kayo maniniwala or mahirap maniwala or mahirap po itong ipaliwanag. Kailangan kong ipakita sa inyo. Meanwhile, dito muna tayo sa ating mga propesiya. And of Joseph he said, blessed of the Lord be his land. Ito si Moses na po. And for the precious things of heaven, for the dew and for the deep that croucheth beneath. Halos pareho lang ang sinasabi ni Moses at ni Jacob, ano po, tungkol kay Joseph. Pero mamamangha kayo dito pa sa mga kasunod. And for the precious fruits brought forth by the sun. Ibig sabihin, yung sikat ng araw ay dahil sa sikat ng araw, namumunga, tumutubo ang iyong mga halaman, nagkakaroon ka ng mga masasarap na prutas at pagkain. And for the precious things put forth by the moon. Ayan, hindi ko yan maintindihan. Ibig sabihin, may mga blessing talaga tayo sa moon na hindi natin alam at hindi siguro pa naintindihan ng mga scientist. And for the chief things of the ancient mountains. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yung ancient mountains na yan, ito na yan, yung mga mountains dito sa Pilipinas.
They are the ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills. Tayo po ang maraming mountains and lasting hills, at yan po ay yung mga mountains natin, mga yan ay ancient po mga yan. And for the precious things of the earth, and fullness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush. Yung siya na nagdwell sa bush, yung nakita ni Moses doon sa burning bush, siyempre si God po yon. Let the blessings come upon the head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated from his brethren. Halos pareho lang yung sinabi ni Jacob at ni Moses na na-separate siya sa kanyang brethren. Ngayon, tingnan po ninyo itong kasunod na talata. His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns. Yan, may unicorn pala. Siguro merong unicorn noon na wala na lang ngayon. Siguro naubos. With them, he shall push the people. Tingnan po natin to. With them, sino yan? The lost tribes of Israel. He shall push the people together to the ends of the earth. Yan na. Nakita po ninyo? Silang mga lost tribes of Israel, they will push together to the ends of the earth. Saan yung ends of the earth na yan? Yan ang pareho na sinasabi ni Jesus na the ends of the earth, doon sa dulo ng earth. Yun, sa Pilipinas po yun, mga kababayan. And they are the 10,000 of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh. Ang pinapakita ko sa inyo mga kababayan, hindi lang isang talata, marami pa na nagkakatugma-tugma po ito. Na talagang ang ends of the earth na yan, dito yan sa Pilipinas, they will shall push the people together. At yan ay prophecy po yan ni Moses tungkol kay Joseph, mga kababayan. At ito pa ang another prophecy ni Moses sa Leviticus 26:33. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Ito I will scatter you among the heathen. Hindi ba tayong mga Pilipino ay na-scatter sa buong mundo? Ano po? Ang tanong ko yung pong modern day Israel. Sila ba ay na-scatter sa buong mundo? Hindi po. Maraming bansa, mga Islamic countries, wala sila dun. Pero Pilipino, kahit saan, kahit doon sa Antarctica, may Pilipino, mga kababayan. Na itong prophecy na ito, it applies to us, mga kababayan. Sinasabi ko po, Deuteronomy 30 verse 3, that then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations whither the Lord thy God hath scattered thee. Ibig sabihin, God will gather us from all the nations. Yan po ay prophecy na hindi pa yan natutupad, pero totoo na na-scatter naman tayo. Na hindi nagkataon na talagang na-scatter lang tayo, kundi mayroong mga naniniwala na tayo ay talagang in-scatter ni God dahil magiging tayo mga propeta, mga evangelist, mga missionary. Pero ito ang talagang prophecy, mga kaibigan, na God will scatter us. Nehemiah 1:8, remember I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. Kaya po tayo kinalat-kalat ni God dahil tayo may kasalanan. At ang isang kasalanan natin ay idolatry. At marami pang iba. At gusto ni God tayo luminis, yung mga Pilipinong lumabas, karamihan po doon nag-Bible study, naging totoong believer. At nagiging mga missionary. At Jeremiah 30 verse 11, for I am with thee, saith the Lord, to save thee. Though I make a full end of all nations whither I have scattered thee,
yet will I not make a full end of thee. But I will correct thee in measure and will not leave thee altogether unpunished. Na kaya po tayo naghihirap dahil pinaparusahan pa rin tayo ng Diyos hanggang ngayon. Dahil God is still purging us, mga kababayan. At ang sabi ng Jeremiah 31:10, Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off. Yan, sinabi ko na naman sa inyo, yan na naman yung isles. Yan ay particular na lugar, mga kababayan. Ito yan, Pilipinas yan, mga kababayan. And say, He that scattered Israel will gather him, and keep him as a shepherd that his flock. In-scatter talaga tayo ni God, mga kababayan. Yung isles na yan, isles afar off. Dito yan sa Pilipinas, mga kababayan. Yet will I leave a remnant, that ye may have some that shall escape the sword among the nations, when ye shall be scattered through the countries. Talaga po, yan ang prophecy. Na scatter tayo ni God sa lahat ng bansa sa buong mundo. Na ngayon ay mayroon 12 million Filipinos, isang bansa na yun ba? Na nasa labas ng Pilipinas. Zechariah 7:14, But I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they knew not. Ano po? All the nations. Maliwanag po yan, mga kababayan. In-scatter tayo ni God among all the nations. Hindi po yung modern day Israel. Wala. Hindi sila na-scatter sa lahat ng nations. Was there a history sa buong mundo ever na ang Israel, modern day Israel, ay na-scatter sa lahat ng bansa? Wala. Pero Pilipino, I'm telling you, mga kababayan, na-scatter tayo sa lahat ng bansa sa buong mundo. Yan ay prophecy na natupad sa atin. Isaiah 24:15, Wherefore glorify ye the Lord in the fires. Sa iba yan, in the isles. Glorify the Lord, even the name of the Lord thy God of Israel, in the isles of the sea. The Lord God of Israel, we will glorify the Lord God of Israel in the isles. Yan pong isles na yan, dito yan sa Pilipinas. Hindi po yung Indonesia, kahit marami silang islands. Dahil sila mga Musliman sila. Sing unto the Lord a new song, and His praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea. Nakita po ninyo? The end of the earth. Pilipinas. Go down to the sea, and all that is therein. The isles. And the inhabitants thereof. Tayo po yung isles na yan, mga kababayan. Isaiah 60, Then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted to thee. Yan po ay prophecy na mangyayari pa lang. Na we will enjoy the abundance of the sea. Nasa atin na po yung abundance of the sea. Kailangan lang natin na anihin. Ano po? The forces or the wealth of the nation shall come unto thee. Yan yung po pag-uusapan pa natin yan, the wealth of the nations next time. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth of the seas will be brought to you. To you the riches of the nations will come. Papaliwanag ko yan sa mga susunod. I will tell you, I will explain to you how rich we are, mga kababayan. The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah, all day from Sheba shall come. Nakita niyo po, Sheba na naman, Sheba. They shall bring gold and incense, and they shall show forth the praises of the Lord. Tayo po yung Sheba, tayo yung may gold, at tayo ay yung nagpupuri sa Panginoon, mga kababayan. Tayo ang Sheba nga mga kababayan. At sana hindi nyo narinig yung ulan kasi umuulan na dito sa labas. Surely the isles shall wait for me. Ang isles na yan, Pilipinas po yan. The ships of Tarsus first.
Yung ships of Tarsus, nabanggit ko na yan nung nakaraan. Ang ating mga balangay, to bring thy sons from afar, their silver and their gold with them, unto the name of the Lord thy God, and to the Holy One of Israel. At ito po, maalala nyo si Jonah, sumakay siya ng ships going to Tarsus. Yan Tarsus na yan, hindi yung Tarsus doon sa Italy. Yan pong Tarsus na yan, dito yan sa Pilipinas. Hindi niya kailangang sumakay ng barko. Kung pupunta pa siya ng Italy, pwede siyang sakay na lang ng kabayo. Pero yan pong sinakyan ni Jonah, ships of Tarsus po yun. At Isaiah 45 verse 3, and I will give thee the treasures of the darkness and hidden riches of secret places. Yan po, ipapaliwanag ko ito sa inyo sa mga susunod. Itong kayamanan ng kadiliman, kung saan itong mga Japanese, ay itinago-tago nila yung mga gold natin sa mga kuweba natin. Ang ating pong mga kayamanan nandiya sa ilalim ng dagat, sa mga kuweba, sa ilalim ng lupa, at scattered sa iba't ibang bansa dahil nangutang po sila, mga kababayan. And that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am the God of Israel. Mga kababayan, ito po ay may warning ako sa inyo na prophecies, 3 prophecies ito na warning para sa atin. Deuteronomy 28:13, and the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God. Meron pong kondisyon. Magigi ka raw head, hindi tail, hindi ka sunod-sunuran, ikaw nasa unahan. Pero ano pong kondisyon? Kung susunod ka, makikinig ka sa aking mga kautusan. Yan po ang warning sa atin. If we do not obey the commandments of God, mananatili tayo sa buntot, pasunod-sunod na lang tayo sa ibang bansa. Pero if we pray, if we believe, if we obey the commandments of God, we will be the head. At ipararanas na ni God sa atin yung ating blessing at yung mga kayamanan na inipon para sa atin ng ating mga ninuno. Ang pangalawang warning sa atin, Isaiah 60 verse 2. For behold, the darkness shall cover the earth, deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Alam po ninyo, naniniwala ako na mangyayari pa ito, at ang ibig sabihin nito ay World War III. Behold, the darkness shall cover the earth, deep darkness the people. Ano kaya yung people na yan? Yan kaya ay we the people, or the people of the Republic of China? Hindi po natin alam. Yang magkakaroon pa ng gera, mga kababayan, bago mag-arise si God and His glory will be seen upon us, bago makita yung glory ni God sa atin, magkakaroon pa ng gera. At sana sila na lang, doon na lang sa kanila, sa malayo. Sabi po ni Jesus, there will be wars and rumors of wars. Mga kababayan, sana rumors na lang sa atin. Ipag-pray po natin yan. At itong pangatlong prophecy na mangyayari pa, mga kababayan, Revelation 12:17, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Sino kaya yung dragon na yan? Hindi kaya yung dragon na China? At ang woman na yan ay Pilipinas? Dahil ang ating pong mapa ay parang babae. And the dragon will make war with the offspring. Yung mga tao ng woman. Tayo ang lost tribes of Israel. The dragon will make war with us, who keep the commandments of God. Tayo ang mga sumusunod sa utos ng Diyos,
And we have the testimony of Jesus Christ. Tayo po yun. Ay ipag-pray po natin na hindi tayo gigirahin ng China or gigirahin man tayo, but God will defeat China. Ano po? God Himself, na ang prophecy po dito ay palulubugin ng Diyos ang kanilang mga sila palulubugin ng Diyos sa dagat. Actually, mayroon pong kwento na magbubuga sila ng tubig at lalamunin ng dagat, bubuka ang lupa at lalamunin ng dagat yung kanilang ibinuga na hindi ang ibig sabihin, ililigtas tayo at iingatan ng Diyos, mga kababayan. At ito ang panahon na kailangan nating manalangin. At meron nga ako napanood na si Senator Amy Marcos, meron daw siyang nakitang balita na merong itinatapat ang China sa atin ng mga warheads. Ano po? At may nakita rin akong balita na isa nga doon sa rocket ng China ay sumabog. At nawa ganyan na mangyari sa kanilang mga rocket, sirain ng Diyos. At gusto nila ng maraming tubig, bigyan sila nga ng mas marami pang tubig ng Diyos. At sila'y palubugin ng Diyos. Mga kababayan ko, panalangin po natin ito dahil if we are the offspring of the woman and China is the dragon, tandaan po natin, God will keep us, will protect us. At ito ay prophecy na hindi pa nangyayari. At ito ang panahon na kailangan nating manalangin. Pray, 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 people of God. At nagpapasalamat ako sa inyong panonood, pakikinig, at ibahagi po ninyo ito sa ibang kapwa natin mga Pilipino. Ano po? At maaring itong sinasabi ko sa inyo ay ito na ang mga propesiyang malapit na matupad. Kaya po, mga kababayan, tayo ay manalangin. At inyong pag-aralang mabuti itong aking mga sinabi at itong mga salita ng Diyos. At kung kayo ay kumbinsidong ito ay totoo, ay inyong ibahagi sa ating mga kapwa Pilipino upang sila ay maaliw at upang sila ay ma-encourage ding manalangin dahil ngayon po ang panahon na kailangan natin ipanalangin. Ingatan tayo, protektahan tayo, tulungan tayo ng Diyos, mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. See you next video and share this with other fellow Filipinos. God bless po.